Ayan, sagutin natin yung tanong ni Madam. Kakaiba tong tanong na to. Hindi ko na ilalagay yung ano niya, yung message niya. Kasi sabi ng asawa ko, pwede naman daw ako sumagot ng hindi ilalagay. Para daw hindi makilala ang kung sino. Charot lang. Ayan, kakaiba yung ano ni Madam. Kakaiba tong kanyang problema. Hindi naman to problema, parang tanong lang. Kasi, okay, di ba? Ang sabi niya sa akin, may jowa siyang Punjabi, live-in partner sila. Tapos, ang sabi sa kanya nung jowa niyang Punjabi ay daw, may asawa daw siya. Pero, gusto niya malaman kung totoo na, totoo bang may asawa, papaano, okay? Bakit papaano? Kasi, yung jowa niyang Punjabi, lahat green flag, okay? Tinatrato siya ng parang prinsesa, asawa talaga, concern, ganyan. Siyempre, yun ang gumagaso sa kanya. Tapos, pag tumatawag sa pamilya, sa daddy lang, tsaka dun sa kapatid, kumbaga, nakita niya daw yung family picture ng kapatid na ate, tapos yung husband, tapos yung daddy. Tapos ngayon wala siyang makita sa wallet, sa cellphone, sa wallet, sa cellphone, or sa ebidensya, na may asawa yung lalaki, pero sinabi ng lalaki na may asawa sa kanya siya. Ganun. Tapos umuwi yung Indiano sa India. 'Di ba pagka umuwi ang lalaki sa India na may asawa, hindi nakakakontak, hindi nakakatawag, nagugos, naglalaho. Pero itong kay Madam, green flag. Kasi kahit nasa India siya, super tawag siya kay Madam kahit alas 2 sa madaling araw. Okay? So, di ba parang nakakaloka. Nakakaloka, yun. Sagutin natin yung first part ng tanong mo, Madam. Kasi yung jowa mo is lahat yung green flag. Sabi ng asawa ko, pwedeng siya ay single, pwedeng may asawa. Ganun. Pero sa opinion namin, ang masabi namin, sabi ng asawa ko, wala daw imposible ngayon sa India. Okay? Tanungin mo daw yung jowa mo, ano ba talaga? May asawa ka ba o wala? Kung may asawa ka, mahal mo ba ako? Kaya mo ba ako ipaglaban? Kaya mo bang i-divorce yung asawa mo para sa akin? Para pakasalan ako. Ganun. Tapos, kung may asawa ka talaga, bakit hindi mo sa akin ipakita ang ebidensya may asawa ka? Ganun. At kung wala ka namang asawa, kung single ka, bakit mo nililihim sa akin? Ay, bakit mo sa akin sinasabi na may asawa ka? Ganun. 'Di ba? Isang tanong, isang sagot, Madam, para din sa iyo. Para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi yung jowa mo, ang pinapakita niya lahat green flag. Opposite, ito first time ko to sa mga kahit noon pa. Hindi pa man kami kasal ng asawa ko. Alam ko na mga Indiano pag may, di ba, may arranged marriage yan, sila doon. Alam ko na yan, na siyempre pag may mga ganong eksena, yung mga friends ko dati, may mga jowang ganyan na naghurimintado kasi bakit hindi nila nag-uwi lang ng Indian, hindi nila nakausap yung kayong mga jowa, ganun. So ngayon ka, yung sa'yo kasi very opposite. Una sa lahat, bata pa. Isipin mo 36, nung maging kayo 31, so sakto pa lang din yun, Tapos, hindi mo siya nakikita na ebidensya na may josawa. Pag umuwi pa sa India, open pa. Sabi mo nga, nakakakunta kayo na anytime. So yung lahat ng pinapakita niya sa'yo, posible talagang wala siyang asawa. Pero ang tanong, bakit niya sinasabi may asawa siya kung wala? Maybe natatakot siya magpipakilala ka, mga ganun. Pwede. Basta yun ang pwede mong anuhin, ma'am. Kasi walang makukomment masyado kasi sabi ng asawa ko, pwede naman yan tanongin yun. Kasi wala imposible. Daming daming nag-divorce sa India. Basta kaya ipaglaban. Wala daw imposible. Pangalawa, yung tanong mo is, gusto nung jowa mo na mag-baby kayo. Tapos bibigyan ka na lang ng bahay, business or something, savings. Ma'am, wag. Kasi alam mo, kung mahal ka talaga niyan, na talagang ang i-offer niya sa'yo kasal, hindi baby. Hanggat maaari, wag tayo magbe-baby kung hindi pa kasal kasi mahirap maging dalagang ina. Tapos, syempre, marami dyan sa mga comment section, maraming kabayan na inanakan lang ng Indiano. Inanakan lang ng Indiano, pinangakuan. Ay, hindi lahat ng Indiano, mga karamihan sa Indiano sinungaling pinangakuan sila. Pagkapangako sa kanila,
goodbye. Ganun. So, ang magiging kawawa niyan, ikaw at ang baby. Kasi, mahirap yun eh. Bakit inalo ka niya? Gusto niya magka-baby sa'yo kung hindi niya kayang ialok ang kasal. Ganun. Kasi ma'am, wag hanggat maaari, wag ka maniniwala basta-basta mag-baby muna. Kasal muna. Ayusin niyo muna yung relasyon ninyo first sa kasal bago ang baby. Kasi, hindi lang baby ang kawawa, ikaw din. Mahirap magpalaki. Ang dami nga dyan, nagtatanong din sa akin na, may sagutin nga ako dyan na tanong na may anak na sila pero hindi pa rin siya kaya ipakilala. Ganun. Sayang, ang bata mo pa, maganda ka. Wag, tanungin mo siya kung bakit baby yung gusto mo, ba't hindi mo kayang pakasalan. Ganun. Kasi sayang naman yung buhay mo kung magkaka-baby ka mo dalagang ina tapos maiiwanan. Hindi natin sure ang future, ma'am. Hindi tayo secure. Pag ikaw ay naging legal wife ng Indian, lahat ng karapatan at nakaregister yan sa India, lahat ng karapatan nasa sa'yo. Kaya ganun, ang dalawang gawin mo, ma'am, pagbalik niya, tanungin mo siya, kasal ka ba talaga o hindi? Kung kasal ka, kaya mo bang iwanan at divorce yung asawang para sa akin o hindi? Pangalawa, kung hindi ka naman kasal, bakit mo nililihim sa akin? Anong problema? Maunawaan ko, explain mo. Pangatlo, bakit mo ako aalokin ng baby? Gusto mong baby nung hindi pa tayo kasal, pakasalan mo ako, ganun. Para ma'am, maunawaan mo at makuha mo yung sagot, bakit niya nililihim sa'yo? Bakit wala kang makitang ebidensya? Kasi green flag yung pinapakita niya eh. Napakahirap. Mahirap hulaan ma'am yung green flag na lalaki tapos ang green flag sa lahat ng pagmamahal pinapakita niya sa'yo. Pero ang red flag, yung hindi kanya pinapakilala, hindi kanya pinapakasalan, at gusto niya magka-baby, yun ang tatlong red flag. Bakit? Yun po ang tanongin mo sa kanya, ma'am. Huwag ka magpaanak, ma'am. Mahirap. Mahal mo, yes, mag-enjoy ka, pero huwag kang magpaanak. Mahirap maging dalagang ina.